Isang sikat na politician ang ating pag-usapan. Alam kong nahahati ang opinyon ng mga Pilipino sa isyong ito. Sino nga ba si Alice Go? Maliban sa alam nating siya ay isang mayora, bakit bigla na lamang umalingaw-ngaw ang pangalan nito sa buong bansa? Simulan na natin ang kwento ayon sa aking sariling research. Si Alice Go sa kasalukuyan ay isang negosyante, politician sa Pilipinas na nagsisilbing mayor sa municipality ng Bamban, Tarlac mula noong July 30, 2022. Sa isang Senate Committee inquiry, si Guo ay inakusahan ni na Senators Risa Hontiveros at Win Gatchalian na may kaugnayan sa mga ilegal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators, POGOs, kasunod ng mga pagsalakay sa Bamban noong 2023 at 2024. Ang kanyang pagiging Pilipino ay kinuwestiyon din at ngayon ay pinaiimbestigahan. Inimbestigahan dahil sa hindi pagkakapare-pareho sa kanyang mga dokumento at testimonya. Alamin natin ang personal na buhay ni Mayor Alice Go. Pinagtatalunan sa Senate ang kanyang pinagmulan. Sinabi ni Alice Go na siya ay ipinanganak sa lugar kung saan ay hindi na niya matandaan ang saktong lokasyon. Ayon sa kanyang birth certificate na nakuha ng mambabatas, siya ay pinanganak sa Barangay Matatalaib, isa sa munisipyo ng Tarlac, noong Agosto 31, 1990. At ito ay hindi tugma sa birth certificate na hawak ni Mayor Alice Go, kung saan nakasaad dito na ang kanyang birthday ay July 12, 1986. Nakuha din ng mga mambabatas ang record ng kanyang mga magulang. Ito ay may mga hawak na dokumentong tinatawag na SIRV or Special Investor Visa sa Pilipinas. Kaya ang mga ito ay pinayagang tumira sa Pilipinas gamit ang investor visa. At ayon dito ay nakasaad ang lugar ng kanyang kapanganakan mula sa Fujian, China. Ayon sa ating NBI, National Bureau of Investigation, natuklasan nilang may 3 Alice Leal Guo at lahat ang 3 ito ay ipinanganak ng magkaparehong buwan at araw, July 12, 1986. Ang isa sa mga ito ay iba ang mukha kesa sa kanya. Ang mga residente sa iniulat na address ng pangalawang Alice Guo sa Quezon City ay nagsabi na hindi nila alam ang sino mang nagngangalang Alice Guo na naninirahan doon. Nang maglaon, kinumpirma ng NBI na ang mga fingerprint ni Mayor Alice Guo at Guo Huaping ay magkatugma. Ang ibig sabihin nito ay iisang tao lamang sila. Sinabi din ni Mayor Alice Guo na ang kanyang ama ay isang Chinese nationality at sa panahong ito ay 70 years old na. Saliwa naman ito sa mga dokumentong nakuha ng ating NBI na birth certificate sa PSA dahil nakalagay dito na ang kanyang ama ay si Angelito Guo, ngunit ayon sa ibang documents at ayon na din kay Mayor, ang kanyang ama ay si Jian Zhongguo na ipinanganak sa China noong 1958. Maging ang kanyang ina, sinabi ni Mayor sa media na ang kanyang ina ay kanila lamang housemaid o kasambahay na si Amelia Leal Guo. Ngunit sa kanilang visa record, noong pumasok sila sa Pilipinas gamit ang investor visa, ang ina nito ay may pangalang Lin Wenyi na ipinanganak sa China noong 1971. Mga kababayan, para malinaw sa ating lahat, ang mga dayuhan ay pwede tumira sa ating bansang Pilipinas gamit ang investor visa. Ibig sabihin ay magtatayo sila ng negosyo sa Pilipinas. At nabuklat lamang na ang pamilyang Guo ay dumating sa Pilipinas gamit ang investor visa. At nang panahong iyon, ang pumasok sa bansa ay si Jian Zhongguo, pinaniniwalang ama ni Mayor Alice, at si Lin Wenyi at pinaniniwalaan ding ina ni Mayor Alice. At ang mga ito ay may kasamang anak na babae na ang pangalan ay Guo Huaping. Si Guo Huaping ay pinagdududahang si Mayor Alice Guo na ito ngayon. Isa sa mga dahilan ay nagmatch ang fingerprint nito na nakuha ng ating NBI. Sinabi ni Mayor Alice sa Kongreso na siya ay isang illegitimate child ng kanyang ama kay Amelia Leal Guo
na isang kasambahay na nagresulta na parang itinago ang kanyang paglaki sa loob ng isang piggery farmer sa Tarlac City. Gayunpaman, lumitaw ang mga pagkakaiba nang ang mga dokumento ng kapanganakan ni Guo, Sheila Leal Guo, ipinanganak 1984, at Seymen Leal Guo, ipinanganak 1988 o 1990, ay nagsiwalat ng mga pagkakaiba sa edad ni na Angelito at Amelia Guo sa mga kapanganakan ng kanilang mga anak, kasama ang dalawang magkaibang petsa ng kasal sa Tarlac ng kanyang mga magulang. Dahil dito, ay lalong nakwestiyon ang katauhan ni Mayor Guo kung siya ba talaga ay Pilipino ayon sa paulit-ulit nitong sinasabi sa Kongreso. Higit pa rito, ang mag-asawa ay natagpo ang walang record ng kapanganakan at kasal sa Philippine Statistics Authority. Noong una, ay itinaanggi ni Mayor Guo na kilala niya sina Sheila at Seymen Guo, ngunit ang mga record ng Bureau of Immigration ay ipinapakita na madalas silang naglakbay sa ibang bansa. Kalaunan ay kinumpirma din niyang sila nga ay magkasama sa paglabas-masok sa bansa. Ngunit pinagkaila nito na wala siyang alam na ito ay kanyang mga kapatid. Ngunit may mga dokumentong nagpapatunay na sila ay magkapatid at ito ay hawak na ng ating NBI. Nang maglaon ay ipinahayag na si Mayor Alice Guo ay may isa pang kapatid na nagngangalang Wesley. Ipinanganak noong 1990, kilala rin bilang Guo Xiangdian ayon sa NBI at iniulat na 5 pang kapatid. Sina Jian Zhongguo at Lin Wenyi ay mga co-incorporator sa maraming negosyo kasama si Mayor Alice Guo na nagke-claim ng parehong address sa Quezon City ayon sa Securities and Exchange Commission, SEC, at Bureau of Internal Revenue, BIR. Records iginiit ni Mayor Guo na si Lin ay karelasyon at kasosyo sa negosyo ng kanyang ama. Hindi ito ang kanyang tunay na ina at si Amelia Leal Guo isang Pilipina na kasambahay. Ang kanyang ina kaya siya ay isang Pilipino. 16 years old pa lamang si Mayor Alice Guo ay labas-masok na ito sa Pilipinas gamit ang Philippine passport. Ngayong July 2024 ay nagsampa ng petisyon si Solicitor General Menardo Guevara para kanselahin ang birth certificate ni Mayor Guo na inisyu ng Philippine Statistics Authority sa dahilang kulang ang mga ebidensya nito para mapatunayang siya ay isang Pilipino. Balikan natin ang kabataan ni Mayor Alice Guo. Ang ilang mga residente ng Bamban, kabilang ang mga taga-barangay Virgen de los Remedios, ay nagsabi na doon nakatira at lumaki si Guo, idinagdag na mayroon din siyang kapatid. Sinabi ni Mayor Guo na nag-aalaga ng baboy ang kanyang pamilya at lumaki siya sa isang bukid. Sinabi rin niya na ginugol niya ang kanyang kabataan sa Concepcion, Tarlac. Bukod dito, ang mga talaan ng pagpaparehistro ng kanyang mga kumpanya ay nagpakita na siya ay may bahay sa Marilao, Bulacan at Valenzuela, Metro Manila, na binanggit na dito matagpuan ang negosyong tahiyan ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, nabunyag na walang ganoong negosyo at ang kanyang nakalistang address ng tahanan sa Valenzuela ay pag-aari ng isang pamilyang Bale, ayon kay Senator Win Gatchalian. Sinabi ni Mayor Guo sa isang testimonya sa isang Joint Philippine-Senate Committee investigation na siya ay nag-aral sa bahay na hindi siya nakapag-aral sa eskwelahan. Gayunpaman, ang kanyang kapanganakan ay nairehistro lamang noong Nobyembre 22, 2005 na nakapagduda dahil sa kawalan ng mga record ng kapanganakan sa ospital, ang kanyang kawalan ng kakayahan na maalala ang kanyang guro bilang homeschool at tradisyonal na mga record sa edukasyon. Nang maglaon, ay napag-alaman ng ating NBI na si Mayor Guo ay nag-aral sa Grace Christian High School. Ngayon ay Grace Christian College mula 2000 hanggang 2003 na sumasaklaw sa baitang 1 hanggang 3 ayon sa kanyang enrollment forms sa paaralan. Natapos niya ang Chinese curriculum sa kabila ng hirap ito sa Ingles
Sinabi ng isa sa kanyang mga kaklase doon na dumalo siya sa mga espesyal na klase para sa mga Filipino subjects gamit ang kanyang Chinese name. At dahil halos walang maalala si Mayor Alice Guo mula sa kanyang kapanganakan, at ang tanging sagot nito sa harap ng Kongreso ay wala siyang maalala. Kaya nabansagan itong Amnesia Girl. At ito nga ay nag-viral at tinawag siyang Limot Girl. I don't know, Your Honor. Wala akong maalala, Your Honor. At kung ano-ano pa. Ayon sa Certificate of Candidacy for Mayor na inihain ni Mayor Guo sa Commission on Elections, COMELEC, noong 2021, idineklara niya ang kanyang sarili na walang asawa at matagal nang naninirahan sa Pilipinas na siya ay nakatira sa kanyang rehistradong address sa Bamban sa loob ng 18 taon noong panahong iyon. Nabatid na nagparehistro siya bilang botante ng Bamban noong Abril 2021, 13-month lamang bago ang pangkalahatang halalan noong 2022, ngunit sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na nagparehistro siya noong 2018. Sinabi rin niya na may hawak siyang pasaporte ng Pilipinas, ang tanging hawak niya mula noong siya ay nasa pagitan ng 17 at 19 taong gulang noong mga 2003 hanggang 2005. Ang mga dokumento ng aplikasyon ng SIRV or Investor Visa ng kanyang pamilya ay nagpapahiwatig na bilang Guo Huaping, siya rin ay may hawak na Chinese passport at lumipat sa Pilipinas noong Enero 2, 2003 sa edad na 12 lamang. Bilang isang mayor, ay kailangan mong isumite ang iyong ari-arian at ayon sa Statements of Assets ni Mayor Guo, meron siyang net worth na 177 milyong peso at assets na 367 milyon. Ngunit sa research ng ating mga mananaliksik, si Mayor Guo ay may assets na 400 milyong piso. Ibinunyag din na si Mayor Guo ay may hawak na 31 to 36 na bank account sa ilalim lamang ng kanyang pangalan at nagmamay-ari ng 12 real estate property, 12 na sasakyan at isang helicopter ayon sa Court of Appeals na naglabas ng freeze order sa mga asset na ito noong July 11, 2024. Si Mayor Guo ay sinasabing nagmamay-ari ng isang McLaren 620R na itinanggi niya. Iginiit niya na ito ay hiniram sa isang kaibigan para sa isang car show event sa Concepcion, Tarlac. Noong Mayo, ang Land Transportation Office ay mayroong 12 na sasakyan na nakatala sa ilalim ng pangalan ni Guo at hindi sa ilalim ng isa sa kanyang mga negosyo. Ang McLaren ay wala sa mga ito. Sinabi ni Guo na gumagamit siya ng Gasi GS8 na sasakyan para sa kanyang personal na paggamit. Lumitaw din ang mga salungat na detalye ng mga relasyon ni Guo. Sa pagdinig sa kanya ng Senado, sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na si Guo ay may live-in partner na namamahala sa mga operasyon ng Pogo, ngunit sinabi ni Guo na siya ay walang asawa at wala ding nobyo. Sinabi rin ni Guo na kinikilala niya ang kanyang sariling wika bilang Filipino at bihasa lamang sa ilang mga salitang Hokkien. Siya ay may kaunting katatasan sa Kapampangan, isang wikang karaniwan sa Bamban. Salungat naman ito, ayon sa kanyang mga kaklase sa elementarya sa Grace Christian High School, si Guo ay hindi nagsasalita ng alinman sa Ingles o Filipino noong unang taon nito sa eskwelahan taong 2000. Tanging Chinese lamang ang lengguwahe nito. Tumakbong mayor si Alice Guo sa Municipal of Bamban Tarlac as independent candidate. Running mate nito ang former mayor na si Leonardo Anunciacion bilang vice mayor. During the campaign period, she expressed support for Bongbong Marcos at Sara Duterte bilang presidente at vice-presidente. Noong Mayo 2022, nanalo si Guo sa karera ng mayoralty. Nakakuha ng 16,503 na boto laban sa kanyang pinakamalapit na kalaban, si Anupul Barangay Captain Joey Salting, na nakatanggap ng 16,035 na boto sa 7-way contest.
Sa panunungkulan noong Hunyo 30, 2022, pinasimulan niya ang mga proyekto kabilang ang barangayan na nag-aalok ng komplementaryong serbisyong medical, dental at dokumentasyon at pagbabakuna sa rabies para sa parehong aso at pusa. Noong ikatlong quarter ng 2023, kasunod ng pagtanggap ni Bamban ng Seal of Good Local Governance SGLG Award mula sa Department of the Interior and Local Government, DILG. Sumali si Guo sa Nationalist People's Coalition, NPC. Nakatanggap pa pala ng award si Mayor Guo mula sa DILG. Sa unang taon pa lamang ng kanyang panunungkulan, si Guo ay may karapatan pa din na lumahok sa 2025 na halalan. Sa kabila ng kontrobersyang nangyayari sa ngayon, maliban kung siya ay mahatulan ng isang krimen. Noong Hunyo 3, 2024, si Guo, kasama ang Bamban Municipal Business Permit at Licensing Officer Edwin Ocampo at Municipal Legal Officer Aden Sigua, ay inutusang suspindihin sa isang preventive basis ng 6 na buwan ng ombudsman bilang bahagi ng investigasyon sa kanyang di-umano pakikilahok sa Philippine Offshore Gaming Operators, POGOs. Natahasang sinasabi ng kampo ni Mayor Guo na hindi totoo. Bago makipagsapalaran sa politika, si Guo ay may malawak na background bilang isang babaeng negosyante, nagsisilbing isang incorporator at may hawak na malaking bahagi sa hindi bababa sa 11 kumpanya mula noong 2010, ayon sa mga talaan ng Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin ay legal ang mga negosyo nito. Bakit umabot sa puntong ito si Mayor Alice Guo? Ibinunyag ni Senator Win Gatchalian ang mga umano'y ugnayan ni Mayor Alie Guo sa firm na Zunyuan Technology Inc., isang online casino na nakarehistro sa Pilipinas bilang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Bago ang kanyang halalan noong 2022, nag-apply si Guo para sa lisensya ng Hongsheng Gaming Technology Inc. At noong huling bahagi ng 2020, inaprubahan ng konseho ng munisipyo ang pagtatatag at operasyon nito. Bukod dito, si Guo ay iniulat na nakitaan ng isang Bulgari Serpenti Viper na kwintas na nagkakahalaga ng 11.9 milyon, 203,000, isang Louis Vuitton silk shirt at isang Chanel bag. Ang nasabing POGO operation ay ni-raid at nailigtas ang daan-daang mga foreigner na trabahador na nakaranas ng matinding pagmamaltrato at torture. Ang POGO Hub ito ay matatagpuan sa property na pag-aari ng Baofu Land Development Inc. at matatagpuan sa likod ng municipal building sa Barangay Anupol, Bamban. Ito ay 2 beses na sinalakay ng mga awtoridad. Noong Pebrero 2023 para sa di-umano'y pagkakasangkot sa cryptocurrency investment scam. At noong Marso 2024, dahil sa mga paratang ng human trafficking at iba pang cybercrimes, noong panahong iyon, pinalitan ito ng pangalan na Zunyuan. Noong Mayo 2024, sa isang pagsisiyasat ng Senado, sinabi ng mga senador na ang POGO compound ay naglalaman ng mga mersenaryo na di umano'y sangkot sa mga cybercrimes at surveillance activity. Samantala, sinalungat ni Mayor Alice Guo ang mga paratang laban sa kanya, na nagsasaad na siya ang dating may-ari ng lupain, ngunit ito ay kanyang binenta ng installment basis. At ang kanyang sasakyan na natagpuan sa loob ng compound ay naibenta noong 2020. Sinabi ni Guo na bilang isa sa mga incorporator ng Baofu, ibinenta niya ang kanyang mga bahagi sa pagpasok bago ito pumasok sa politika. Sa pagtatanong, iminungkahi ni Senador Risa Hontiveros na si Guo ay maaaring isang asset ng mga Chinese na sinanay upang makalusot sa gobyerno ng Pilipinas at magkaroon ng impluwensya sa politika ng Pilipinas. Bilang tugon sa mga paratang, nagpahayag ng pagkadismaya si Mayor Alice Guo na nagsasabi na siya ay hinatulan ng maaga sa pamamagitan ng paglilitis sa pamamagitan ng publisidad.
Binigyang diin ni Guo na siya ay hindi isang coddler, hindi isang tagapagtanggol ng mga pogo. Idinagdag sa isang kasunod na panayam ni Karen Davila na siya ay nabigla sa mga tanong ng mga senador sa kanyang pribadong buhay. The Department of the Interior and Local Government in its updated report submitted on May 17 ay nagrekomenda na si Guo ay suspindihin ng ombudsman kasunod ng tinatawag nitong nakababahala sa mga natuklasan sa panahon ng pagsisiyasat nito sa mga sinasabing connection niya sa mga pogo. Gayunman, sinabi ni Ombudsman Samuel Martires sa 24 oras na natanggap na ng kanyang tanggapan ang kopya ng fact-finding report ng DILG na hindi pa napirmahan ng task force. Sa katunayan, ibinalik ng Ombudsman ang kaso ni Mayor Guo na nagpapahiwatig na ang DILG ay dapat magsampa ng isang balidong kriminal na reklamo na may kalakip na mga legal na dokumento para sa pagsisiyasat ng krimen ni Guo bago ang preventive suspension. Bilang tugon, sinabi ni Bamban Vice Mayor Leonardo Anunciacion na walang basehan para masuspinde ang kanilang mayor, habang ipinagtanggol din ni Moncada Mayor Estelita Aquino, ang Pangulo ng League of Municipalities of the Philippines Tarlac Chapter, kung saan si Guo ay treasurer, at sinabi din nito na si Guo ay matulungin at madaling pakisamahan at ang Bamban ay umunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang Nationalist People's Coalition ay nag-anunsyo din ng investigasyon kay Guo kung saan ang miyembro ng partido na si Win Gatchalian ay humihimok sa NPC na paalisin siya. Noong Hunyo 1, inihayag ng DILG na nagsampa ito ng reklamong kriminal sa Ombudsman na may petsang Mayo 24 na nagsampa ng kasong graft kay Guo. Noong Hunyo 21, nagsampa ng kriminal na reklamo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa DOJ na kinasuhan si Guo at 13 iba pa ng human trafficking na kinasasangkutan ng pogo sa Bamban. Noong May 21, 2024, isiniwalat ni Hontiveros sa kanyang social media account na ang mga kasama sa negosyo ni Guo, sina Lin Baoying at Zhang Ruijin, ay sangkot sa pinakamalaking kaso ng money laundering sa Singapore na nagkakahalaga ng 3 billion Singapore dollar. Sinabi ni Guo sa pagdinig ng Senado noong araw na iyon na nalaman lamang niya ang tungkol sa kanyang mga koneksyon sa sindikato matapos basahin ang post ni Hontiveros. Inirekomenda din na pansamantalang alisin sa pwesto si Mayor Alice Guo sa munisipyo ng Bamban habang nakabinbin ang kanyang kaso. Bilang tugon, sinabi ni Guo na hindi siya magbibitiw at sa halip ay tatako siyang muli bilang mayor sa darating na eleksyon. Sinuportahan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang investigasyon. Idinagdag na siya ay nasa ilalim ng pagsisiyasat ng mga awtoridad sa loob ng ilang panahon at hindi siya kilala ng karamihan sa mga politiko sa Tarlac. Sa isang maliwanag na pagsisikap na pabulaanan, ang mga pahayag ni Marcos na walang nakakakilala sa kanya. Muling lumitaw ang mga larawan mula sa Facebook ni Guo at iba pang mga profile sa social media na nagpapakitang magkasama sina Guo at Marcos. Ang mga larawan mula Marso 2022 ay nagpakita ng parehong Guo at Marcos na naka-red shirt at face mask sa panahon ng kampanya sa halalan noong 2022. Pati na rin ang mga larawan ni Guo na nakikipag-high five kasama ang kinatawan ng 1st District ng Leyte na si Martin Romualdez. Ang isa pang larawan mula Pebrero 2024 ay nagpakita rin ng siko ni Guo na nakabangga kay Marcos sa panahon ng inspeksyon ng huli sa Airport New Clark City Access Road. On May 26, 2024, Chinese-Filipino activist and academic Teresita Ang Si criticized the Senate investigation for focusing too heavily on Guo, claiming that the investigation has been diverted from its main subject of pogos into an interrogation into Guo's lifestyle
and ability to speak in Chinese languages. Ang Si called for the investigation to focus on the issues that aid legislation, denouncing the current investigation as a ridiculous tear-jerker zarzuela. Ayon dito na pagtatakpan ang totoong problema ng bansa. Ang lahat ay nakatutok sa kaso ni Mayor Alice Guo. Ang mga naglalakihang problema, lalo na sa droga, ay hindi na napapansin. Kalaunan ay hindi sinipot ni Mayor Alice Guo ang mga pagdinig sa Senado noong Hunyo 25 at Hulyo 10, 2024 na binanggit ang kanyang pisikal at mental na kalusugan bilang dahilan. Dahil dito, siya ay ipinasumpuena ni Senador Risa Hontiveros noong Hunyo 25 at binanggit ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, na pinamumunuan ni Hontiveros noong Hulyo 10. Noong Hulyo 11, ang mga ari-arian ni Guo ay iniutos na i-freeze ng Court of Appeals, kasunod ng kahilingan mula sa Anti-Money Laundering Council. Noong Hulyo 12, naglabas ang Senado ng utos ng pag-aresto para kay Guo at sa kanyang mga sinasabing kamag-anak dahil sa mga kasong contempt. Kapag nangyari ito, na-freeze ang lahat ng assets ni Mayor Alice Guo, saan ito mapupunta? Sino ang makikinabang o maglalaho na lang ito na parang bula? Atin namang puntahan kung ano ang saloobin ng mga mamamayan kung saan nagsilbing mayor si Mayor Alice Guo. May isang nagsalita at sinabing, ang mayor namin ay totoong tao, hindi siya plastic. Sinabi din ng ibang mamamayan na, ang sitio mabilog ay malayo. Ang eskwelahang high school ay kailangang umakyat sa kabundukan, iyon po ang progreso na ipinakita ng aming mayora. Mayora, manalo, matalo, number 1 ka sa bayan ng Bamban. Sa kanya lang po namin nakita iyong magandang pag-angat at magandang pagsasagawa ay may magandang pakikisama sa mga katutubo ayong naman sa co-community leader si Bal. Some religious communities do not see the personal life and background of Guo as an issue, but they agree with the municipal chief's plan to ban Philippine offshore gaming operators, POGO. Kung ang POGO na atin pong pinag-uusapan ay nasa maling gawain, agree po kami doon na ang POGO ay ibaban talaga sa bayan ng Bamban. At hindi lang dito sa bayan ng Bamban, bagamat sa buong Pilipinas, said Pastor Jeffrey Bugayong, Secretary of the Association of Bamban Evangelical Churches. For ABEC Chairperson Pastor Ricky Equit, Guo has accomplished a lot in her almost 2 years as a local official. Noong siya po ay naging mayor dito. Ang daming pumasok na mga investor, nag-invite siya ng mga investor at ang laki po ng pagbabago sa bayan ng Bamban. Pati po sa mga barangay, street light. Totoo siyang tao. Hindi siya plastic na tao. Simpleng tao lang po. Ito naman ang sabi ng kanilang Vice Mayor. Ayon naman kay Senador Hontiveros, ang daming red flag ni Mayor Alice Guo. Wala na nangang maayos na record sa Pilipinas, may mga connection pa sa mga kriminal. Is this why she is able to afford her lavish lifestyle? Galing ba sa mga kriminal at pugante ang pambili niya ng chopper at mga luxury cars? Paulit-ulit na binabanggit ng Sendaora ang tungkol sa chopper kahit na ibenta na ito ni Guo. At iginiit ng abogado ni Guo na si Nicole Jamila, insisted that the mayor had not engaged in any act of manifest bias, manifest bad faith, or grossly inexcusable negligence. Ipinaliwanag niya na ang pagbibigay ng business permit kay Zun Yuan ay sumunod lamang sa mga umiiral na proseso at protocol, kabilang ang sa pagkor, at ang pagkabigo ni Guo na agad na bawiin ang business permit ay alinsunod sa due process na kailangang sundin. Si Mayor Guo ang biktima dito. She is unfairly implicated in issues that rooted in the regulatory responsibilities of PAGCOR, Jamila pointed out. Ang kakulangan ng mga kinakailangang elemento sa ilalim ng RA 3019 section ay nagpapatunay na ang mga akusasyon ay walang matibay na batayan, she added.
Ayong naman kay Mayor Alice Guo, this is a violation of my rights. The mayor said she was deeply saddened by accusations hurled against her, lamenting she has been condemned even before being heard. Sinabi ng alkalde na siya ay labis na nalungkot sa mga akusasyon na ibinato laban sa kanya na nananangis na siya ay nakondina bago pa man marinig. Gayunpaman, nangako siya sa kanyang mga taga-suporta sa Bamban na mananatili siyang matatag sa pagtatanggol sa kanyang pangalan. Ito ay isang paglabag sa aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang pinuno na pinili ng inyong mga boto, sabi ni Guo, na tila tinutugunan ang kanyang mga nasasakupan. Hindi ako magbibitiw, dugtong pa nito. Hanggang dito na lamang. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang botong bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga kwento.